Narito ng PTV Balita ngayon, pumalo na sa mahigit 40,000 ang mga nagpupunta sa Quirino Grandstand para sa pahalik ng itim na Nazareno. Kumuha tayo ng update doon. May report si Joshua Garcia live. Joshua? Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Ang mga bumibisita ngayong araw. Aral mo ang aming buhay. Yes, Audrey, patuloy pa rin at walang patid ang dating ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik sa itim na Nazareno, kasabay ng nakatakdang Traslasyon 2024 bukas, ika-9 ng Enero. Audrey, bahagyan ng dumadami ang mga bumibisita ngayong araw sa Poong Nazareno dito sa Quirino Grandstand, pero kung ikukumpara ito kahapon na umabot ang pila sa Rojas Boulevard ay mas kaunti ang mga deboto na dumarating sa mga oras na ito. May ilan tayong mga napansin dito, Audrey, na mga senior citizen na sinasamantala na ang pagkakataon para sa pagbibigay pugay at pahalik. Pagkatapos ay babalik na lang sila bukas ng umaga para sa misa upang makumpleto ang kanilang panata. Anila, hindi na rin kasi nila kayang makisabay sa gagawing prosesyon bukas dahil sa inaasahang dagsa ng mga deboto. Makikita rin na may mga hihos o ushers na gumagabay sa mga deboto, lalo sa mga may kapansanan at matatanda na hirap umakyat sa grandstand. Sa pinakahuling datos, Audrey, ng Manila Police District Station 5, umabot na sa mahigit 4 o 42,000 ang running total ng crowd estimates simula nitong January 6 ng alas 6 ng hapon hanggang kaninang alas 7 ng umaga. Good news naman, Audrey, dahil wala pang naiulat o wala naman naiulat na untoward o insignificant incidents ang mga otoridad. Audrey, kasalukuyan namang active yung mga security command post, first aid stations, gayon din ay nakakalat ang mga kapulisan at ibang force multipliers para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa kapaligiran. At Audrey, may dagdag lang din natin na para nga sa mas payapa at tahimik na traslasyon ay sinuspindi na ng Philippine National Police ang lahat ng permit to carry firearms outside of residence 3 araw bago ang pista ng Nazareno bukas. Kasabay ito ng gun ban sa Maynila simula alas 7 ng umaga ngayong araw hanggang alas 7 ng umaga ng January 10. Nagsimula na rin, Audrey, ipatupad ang no drone o no fly zone at no sail zone kahapon hanggang sa Miyerkules. Epektibo na rin, Audrey, ngayong araw ang liquor ban na tatagal hanggang January 10 habang bukas ipatutupad ang signal jamming sa ruta ng prosesyon ng Poong Nazareno mula dito sa Quirino Grandstand pabalik sa Quiapo. At yan muna ang mga pinakuling balita dito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Audrey. Okay, Joshua, meron bang special lane o konsiderasyon man lamang sa mga nakapila para naman dun sa mga kababayan natin o yung mga deboto na nakapila na may kapansanan, buntis o di kaya yung mga nakatatanda? Yes, Audrey, butit na itanong mo yan, bukod yung pila nila o nakahiwalay ito para yun dun sa mga may kapansanan, buntis at sa ating mga senior citizen para nga hindi mahirapan na maghintay kung sakasakaling umaba ang pila ng mga regular na deboto. At alternate ipinapasok sila para nga makadaan dun sa Poong Nazareno. Audrey? Alright, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia. Samantala, naka-blue alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kasabay ng traslasyon ng itim na Nazareno. Ibig sabihin nito, masusing iminomonitor ng NDRRMC ang kapistahan ng Poong Nazareno sa Maynila at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa nasabing aktibidad. Bukod dito, i-monitor rin ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang anumang mangyayaring emergency sa panahon ng prosesyon ng itim na Nazareno. Inaasahan ng Philippine National Police na nasa 2.3 milyong deboto ang makikiisa sa traslasyon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.